Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Chris Andre Sidicon, ang leader ng Group 1. Ako po ay nanghihingi ng dispensa dahil wala ako ngayon sa inyong harapan. Ngunit kahit wala ako ay naririto pa rin po ako at ang aking mga kagrupo upang magbahagi ng aming nasaliksik patungkol sa aming topic na pagkasira ng kalikasan at climate change. Ang aking mga kagrupo po ay sila Avenir, Pidar, Destresa, Brasya, Terenal, at Konsulta. Ang kalikasan ang pundasyon ng ating buhay. Dito nagmumula ang ating pagkain, tubig, hangin, at iba pang pangangailangan. Gayunpaman, patuloy na nararanasan ng mundo ang mga malawakang suliranin na dulot ng pagkasira ng kalikasan at climate change. Ang pagkasira ng kalikasan ay bunga ng mga mapanirang gawain ng tao tulad ng deforestation, pollution, at labis na paggamit ng likas na yaman. Samantala, ang climate change ay tumutukoy sa pagbabago sa pangmatagalang klima ng mundo na pinalala ng labis na paglabas ng greenhouse gases mula sa industriya, transportasyon, at agrikultura. Ang dalawang suliraning ito ay magkaugnay. Ang pagkasira ng kalikasan ay nag-aambag sa pag-init ng mundo, habang ang climate change naman ay nagpapalala ng mga natural na sakuna na sumisira sa ating kapaligiran. Ang mga epekto nito ay nararamdaman sa iba't ibang aspeto ng buhay, kagaya ng mas madalas at mas malakas na pagbagyo, kakulangan sa malinis na tubig at pagkain, pagkawala ng mga hayop at halaman na bahagi ng ating ekosistema. Sa huli, hindi lamang ang kalikasan ang apektado kundi pati na rin ang kasalukuyang kabuhayan at kinabukasan ng buong mundo. Dahil dito, mahalagang maunawaan natin ang mga ugat ng suliraning ito at ang mga paraan upang ito ay masolusyonan. Ang pagtutulungan ng bawat individual, pamayanan at pamahalaan ay kinakailangan upang mabalik ang balanse ng kalikasan at mapigilan ang patuloy na pagkasira nito. Ang laban sa climate change at pagkasira ng kalikasan ay laban para sa kaligtasan at kapakanan ng kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon.